Lahat po tayo ay biktima dito. Ikaw, ako, tayo, lahat ng Pilipino biktima dito. Dahil yung pondo sana na gagamitin para pagaanin ang buhay ng mga Pilipino, ayun, inilagay na nila sa mali maleta, pinagparti-partihan na nila. Kaya ang ending, hirap na hirap ka. Oo. Okay? Hirap na hirap ka sa buhay, hirap na hirap ka sa mga bilihin, hirap na hirap ka bumiyahe, hirap na hirap ka sa kuryente, hirap na hirap ka sa tubig, hirap na hirap sa trabaho, hirap na hirap ka mag-aral. Lahat ng kahirapan, aba ipinamalas na ng kasalukuyang administrasyon dahil yung pera para sa mga Pilipino ando na sa kanilang bulsa. Okay? Kaya dapat hindi tayo nananahimik dahil kung magpapatuloy ang ganitong sistema, kawawa ang ating inang bayan at mas lalong kawawa ka. Kaya sama-sama tayo magsalita, sama-sama tayo sumigaw para mas mabilis tayong marinig ng kinauukulan. Unang arangkada, Manong Chavit, bitawan mo na. Ano ba bago? Oo. Manong, ano bago? Ilabas mo na. Ilabas mo na yan. Let's go. Hindi ko maintindihan nangyari sa loob. Basta ako, pagod dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, sa probinsya ni President Marcos. Walang matinong na project, puro ghost project at puro siya nasabi, maya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, gagaling ko lang doon. Puro palpak at ghost project. Nasa Ilocos Norte, wala probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barpa. Wala kayong makita, gagaling ko lang doon. Kung Vice Gov, ito po ba yung... Yun, ang liwanag na naliloloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag na to-expel. Siya nagsabi, palpak. Siya nagsabi, he built 5,000 or 5,500 flood control project. Wala. Mas isang probinsya. So, Ayan. Parang nakakaloko pa, Suntukan na lang. Parang nang-iinsulto pa. Kapal na mukha. So ayan po mga kababayan, matagal na pong sinasabi ni Manong Chavit yan at maging ibang taga-norte na may mga anomalya daw dyan sa proyekto na hawak ni Sandro. Pero bakit iniilagan ni Vince Dizon na inspeksyonin? Ayon sa Bicol, okay yun, walang problema. Walang problema yung mga sira-sira ng kalsada na inspeksyonin pero walang hiya. Unahin nyo muna. Dapat, you will lead by example. Unahin nyo muna yung mga lugar na mga amo ninyo. Kung mga pagyabang, akala mo kung sino, pero mga palpak, may ghost project din pala at mga dispalinghado ang proyekto. Diba? Pero, bakit iniilagan ni Vince Dizon na inspeksyonin? Ang nangyayari, parang investigasyon lang diyan sa flood control na yan. Parang investigasyon. Pag masasaktan at masasagasaan ang kanilang mastermind, iniilagan. Diba? Huwag ganon, Vince Dizon. Hindi mo na kailangan ng visa papuntang Ilocos Norte. Free visa dyan. Baka naman pwede ka pumunta. Kung saan-saan ka nakakarating pero yung lugar ng amo mo na napakadaling abutin, parang hindi mo nilalambing. Nilambing mo na Nilambing mo na yung mga taga Bicol, ang layo-layo nun. Lambingin mo naman yung mga taga Ilocos Norte. Ipatas mo naman yung laban. Hindi yung kung saan lang ang ituro, kung ano lang ang ituro sa iyo ng mga amo mo, yun lang pupuntahan mo. Hindi pwede yung ganun. Dapat lahat. Pero baka i-deny na naman. Baka i-deny na naman nila yung mga expose ni Manong Chavit. Baka sabihin na naman nila, naninira lang si Chavit Singson kasi may sama ng loob kay Marcos Jr. Kasi yan lagi yung mga alibay nila Pero, sinasabi nga natin na dito sa ating channel, laging may ebidensya. Hindi tayo nagsasalita ng puro lang haka-haka. Kami mga banateros, laging may ebidensya bago bumuga. Hindi katulad ng mga vlogger dyan sa kabila na kung anong pinagsasabi, wala namang pinapakitang pruweba. Katulad na lang halimbawa nito. May ebidensya tayo. May isa pang manong na magpapatunay na meron talagang mga anomalya, mga dispalinghado, at may ghost project din itong si Sandro Marcos. Di umano sabi nito ni Jesus. Mr. Jesus Busi Duque. Patunayan mo. Eto, patunay. Banatan mo na yan. Nang hiya-hiya naman yung mga yan. Okay. Yan na. So ngayon nandito po tayo sa Facebook page ni Jesus Busi Duque. At nakikita natin, bawat uploads niya, na nakikita natin na isa siyang kritiko ni Marcos Jr. sa pamubudol ni Marcos Jr. At tingin ko naman,
ito ay taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ni Pangulong Duterte. At dito sa page niya, makikita natin na meron siyang mga pinupuntahan na mga incomplete projects diyan sa Ilocos Norte na isang patunay na tama itong sinasabi ni Manong Chavit Singson na dapat may investigahan diyan sa Norte. Pero hindi nga natin maintindihan kung bakit napakarami na ng nagsasabi na imbestigahan itong Ilocos Norte, mga proyekto sa Ilocos Norte, walang gumagalaw, wala pong pumapansin. Hanggang eto nga, si Sir Jesus Busi Duque, talagang pinuntahan niya. Okay? Kudos sa'yo, sir, ha? Napakasipag mo, at talagang nag-effort ka pa talaga para puntahan yung mga incomplete na project na yan. At pahiram muna ako nitong page mo at gamitin lang natin dito sa ating discussion. So now, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga proyekto dito dyan sa Ilocos Norte na talaga namang mga substandard, hindi tapos at mga sira-sira. So umpisahan po natin. Kasi itong si Bongbong Marcos Jr. patuloy pa rin ang pambubudol pati sa kanyang kalusugan, pati sa kanyang mga pananalita. Mula umpisa hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pambubudol. So umpisahan natin dito sa sinasabi nilang Bangi Windmill na binudol nila yung mga taga dyan sa Ilocos Norte. Kung bakit, eto, pakinggan natin ang paliwanag dito ni Sir Jesus Busi Duque. Pairam ako, sir, ha? Ayan. So ito kasi, kung matatandaan natin, itong windmill, isa po ito sa nagpanalo kay Marcos Jr. Kung matatandaan nyo, pinagpasapasahan nila yung electric pan, di ba? Yung windmill, ha? Yung, kunyari windmill, pinagpasapasahan nila noong eleksyon. Ito ay isa sa mga promotion nila noong eleksyon na sa tingin ko, nakatulong din para iboto si Marcos Jr. ng mga Pilipino. Pero, matagal na kasi natin sinasabi na ito po ay hindi niya proyekto. Hindi siya nag-isip, hindi siya nagpondo, kundi privado po. Private entity po ang nagpondo nito, hindi si Marcos Jr. na inaangkin niya. Mahilig naman talaga mga angkin ito. Pero, eto nga, pakinggan po natin si Mr. Jesus Duque. Ito na. Dito tayo nabudol. Dito sa mga windmill na ito sa Bangi. Dito tayo nag-isip na magaling si Bongbong Marcos dahil nakapagpagawa ito sa Ilocos Norte ng mga windmill na magbibigay ng renewable energy. Pero hindi pala yun ang totoo. Ang totoo pala, ang nag-conceptualize, gumawa, nag-finance, ay ang Northwind Corporation. Hindi si Marcos. Wala siyang participation dito whatsoever. Kaya, pag nakikita ninyo yung mga windmill, ito, yung mga dahilan, isa sa mga dahilan, kung bakit ibinoto natin si Marcos. Pero, ang totoo, nabudol tayo. Sa ngayon, ito ay pag-aari ng AC Group ng Ayala. Kaya, kung kayo ang tatanungin, fact check, debunk ang naratibo ng mga loyalista na si Marcos ang nag-isip, nagpagawa at nag-finance sa mga windmill na ito. Hindi yan totoo at yung kanyang interview na nasasabi na nahirapan silang gumawa nito ay katatatakuan. Ano? Nandito ako mismo para malaman ang katotohanan. Oh, Okay. So, Ayan. So yun mga kababayan, budol na budol talaga sila Pero hindi naman tayo bumoto dyan kay Marcos Jr. No? Maraming beds na ito na nangangkin. Halimbawa, yung Bukana Bridge, no? Inangkin nila yun. At meron pang isang tulay, isang infra na binuksan, nagkating the ribbon, at inangkin din nila yon. At ang pagkakasabi pa nga ni Claire Castro doon sa kanyang interview na sa panahon ng kanyang amo na si Marcos Jr. natapos ang proyekto, therefore, sa kanya daw proyekto yun. Mahina talaga kukote ni Claire Castro no? Pero sana wag matanggal dyan si Claire Castro. Sana habang nandyan si Marcos Jr., nandyan si Claire Castro para may pinagtatawanan tayo minuminuto sa tuwing bumubuka bibig niya, natatawa ang mga Pilipino. So tuloy mo, Mr. Duque, no? dyan po nag-umpisa itong pamamasyal itong si Mr. Jesus Busi Duque dyan sa Ilocos Norte. So now, after nito, na windmill, Bangi windmill na ito, na hindi naman talaga si Marcos Jr. ang nag-finance nito or hindi siya ang nakaisip nito, mga kababayan. Kumbaga, nakisakay lang siya. Parang yung ginawa niya, nakisakay lang siya sa kasikatan ni VP Sara Duterte, kaya siya nanalo. So now, puntahan natin yung mga proyekto ng kanyang anak, o yung mga proyekto dyan sa Ilocos Norte na walang mga kwenta. Eto na. Eto. Ayan, okay. Sinasayawan muna tayo ni Sir Jesus, ano? At ito. kung totoo na may slight medical condition, Ayan, condition, medical condition. Ano ba? Ito, nandito na tayo sa project. nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspection sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Oo. Sira yung tarpaulin. Wala nang makuhang detalye. Ngayon,
Etong tulay na ito ay hindi pa tapos. At ang sabi ng aming nakausap na 2024, 2025 ito. Oo, di ba? Dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay nagtsatsaga na dumaan dito. So, makikita nyo na meron ditong footbridge na ginawa. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. Ayan. Dito, sa tulay na ito, na Kawawa. pag tinignan mo, kahoy, walang railings, at pwedeng mahulog yung mga kababayan natin dito. Nakita nyo ngayon, ha? Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang aming napuntahan na hindi tapos. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na ito. Okay. Ngayon, ang ating mga kababayan dito dumadaan sa kahoy na ito na walang railings at syempre, delikado sa kanila habang ang mga sasakyan doon dumadaan sa karayan. Oh. Paano? Anong gagawin natin dito? Magsumbong ka sa Pangulo. Ang kanilang coordinates mali. Pero kami, giniyotag namin ito sa San Jose. Nakapost ang geotag, in-post namin. Ngayon, hindi namin alam kung anong proyekto ito dahil yung tarpaulin sira na. Wala na kaming reference. Pero ang importante, na ipakita namin in the real situation na walang may tulay, hindi pa tapos. Ayan, sa O, problema. Okay? So may tulay, hindi naman tinapos. Yan, delikado po yan mga kababayan, lalo na pagka umulan, bumaha. O, tsa, gasino niyang tulay yan, napakababa. O, delikado yan para sa mga tao na nandyan. So, kaya mga taga Ilocos Norte, magising-gising kayo, huwag kayong patanga-tanga din. Oo. O, ito pa. In-inspection ni Vince Dizon, Ah. lahat ng mga tulay. Pumunta na siya ng Bicol. Yumayanig yung tulay. Pumunta siya sa Negros, sinasabing wala daw tulay. Eh paano ito? Dito sa Ilocos Norte, sino mag-aakala na ito ay isang tulay? Ha? Naka-geotag ito, pero hindi ko alam kung sino ang may responsibilidad nito. Ito ay nasa Ilocos Norte, sa Pidig. Sa barangay Tunuton, dito sa Pidig, Ilocos Norte. So, nakikita niyo? Andrew Marcos, pakipaliwanag ito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspection niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Paano? Sayang ang bayot. Ayan, oo. Ikaw, Sandro Marcos, puro payabang, inayung pa ka rin. Ngayon, paliwanag mo ngayon itong mga proyekto na hindi tapos diyan sa lugar ninyo. Ano yung puro ka pa, pogi diyan sa ano, hindi ka naman pogi. Hindi ko alam kung lalaki ka eh. Imbis na ipinapapogi mo diyan sa mga media, sa mga interview sa'yo, ipaliwanag mo itong mga proyekto diyan sa inyo na pinagkukurap ata ninyo. Dahil ayan o, tingnan mo, hindi tapos. O, So ito ito pa. ay nasa Barangay 43, Kawit ng Lawag, Ilocos Norte. Diyan mismo sa Lawag. Alam niyo kung ano? Nasa likod lang ito ng DPWH, Naka. First Engineering District. Ito. Oh. Ngayon, makikita niyo yung detalye. Ito yung hamon ng ating Pangulo. Para sa atin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. We need everyone involved. Tinanggap ko ang hamon ng Pangulo, kaya nagpunta ako ng Ilocos Norte. Alam naman natin na yung ibinigay ng Malacanang doon sa magsumbong sa Pangulo website, yung mga coordinates doon ng mga project ay mali-mali. Inamin mismo yan ni Secretary Bonoan. At inamin mismo yan na Malacanang na mali-mali. Kaya nga uulitin nila yung investigasyon. Kami, hinanap namin yung mga lugar kung saan yung mga proyektong yan.
manually, mano-mano. Gamit ang magta, gamit ang information na kung saan namin makukuha hanggang makita namin ang proyekto. At pagkatapos, ang ginagawa namin para matulungan namin ang gobyerno ni Marcos na nag-ahamon sa atin na magpadala tayo ng mga litrato, magpadala tayo ng mga video patungkol sa anomalyang proyekto, amin itong tinatag sa Geo Maps. Ang tinatawag na Geo Tagging ng photo. Sa pamamagitan nito, lalabas yung coordinates ng lugar kung saan yung cameraman o yung nagka-camera nakatayo. Doon yun mismo, yung lugar na yun. Kaya kung hahanapin mo yung proyekto, itatype mo lang yung coordinates, mahahanap mo kung saan ako nagpa-picture at makikita nyo mismo yung katarantaduhan na proyekto. Ito yung halimbawa. So ayan, nandito yung detalye ng lugar na yan, kung saan ako nagpakuha ng retrato at kung saan nandun yung katarantaduhan na flood control project. So ito ay nasa Barangay 43, Kawit ng Lawag, Ilocos Norte. Diyan mismo sa Lawag. Alam niyo kung ano? Nasa likod lang ito ng DPWH, First Engineering District. Ito. Oh. Ngayon, makikita niyo yung detalye. Zip code ng Ilocos ng Lawag, 2900, makikita niyo yung global positioning niya, yung latitude at longitude. So yan lang ang itatype nyo, makakapunta na kayo dyan. In essence, tinutulungan namin yung gobyerno na winala yung mga tagging ng proyekto. Tinambol-jambol at nirambol para hindi mahanap ang mga proyekto. Ngayon, sa mga kababayan natin na gusto ma-verify, i-type nyo lang yung latitude at longitudinal lines. Yan. I-type nyo sa Google Maps, makakakuha na kayo ng direksyon at mapupuntahan nyo mismo yung lugar kung saan yung katarantaduhan na yan at yung magandang lalaki na yan nagpakuha ng picture. Ayun. Kaya itong ginagawa ni Marcos, na sumbong-sumbong na yan, putang ina, kalokohan lang yan. Oo. Kasi, ang isusumbong dyan, yung mga isusumbong, sasalain din nila yan. Pero, yung mga sumbong dyan, na masasaktan sila, hindi naman nila papansinin yan. Katulad na lang halimbawa ito, ng mga proyekto ng anak niya. Oh, hindi naman nila papansinin yan. Ang papansinin yan, yung mga proyekto na wala silang koneksyon. Yung halimbawa, mga proyekto na ginawa ng mga kalaban nila sa politika, katulad ng mga Duterte, yun ang iimbestigahan nila. Pero yung sarili nila, nakatarantaduhan, hindi nila iimbestigahan yan. Putang ina, ito nga, nasa likod ng DPWH sa First District, na hawak ni Sandro Marcos Jr. Di ba? So, wala, nagbubulahan lang tayo dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Walang makukulong dyan na mga kaalyado nila. Wala yan, magtatakipan yan. So, ito pa, iba pang mga ebidensya na talagang dyan sa Ilocos Norte, rampant ang korupsyon dyan dahil dito sa mga proyekto na hindi tapos. So, ito pa. Yan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo, Lawag, Ilocos Norte, kung saan ginagawa yung sa flood control mitigation project na dapat tapos na noong March, noong September 2025. Kasama ito sa budget ng GAA. Ayan. So baka sabihin na naman ng mga tatanga-tangang supporter ni Bongbong Marcos Jr. at ni Sandro, ginagawa pa yan, hindi pa tapos. Oo. Pinapakita nyo, hindi pa tapos. Itong mga proyekto nga na ito, pinapaliwanag sa inyo na ito dapat ay tapos na. Kung baga sa assignment, naipasa na. Oo. Naipasa na. Kung baga sa project, sa project mo sa school, tapos na, at naipasa mo na sa teacher mo, nagastusan na. Kung baga, ubos na yung pera, hindi pa tapos yung proyekto. Kasi dapat September last year pa ito tapos daw. 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. So, malapit lang din ito sa DPWH Regional Office. Ang nakakapagtaka, yung amount ito na 47 million, kahalintulad ng amount na proyekto doon sa Cavite, Barangay Cavite. Nako. Kung saan 47 million din ang flood mitigation and flood control construction doon sa nasabing barangay. So ano ibig sabihin dito? Pare-pareho ang amount, inirelease pare-pareho ng March 2025 at pare-pareho dapat matapos ng September 2025. Pero ano nangyari? Ito pa. Puro pa river, puro pa construction at 47 million na yan? nauna yung hatag kaysa sa paglatag. Good. So paano? Hindi na natin patatagalin. Ngayon ang bala na mag-isip. Ilocos Norte ito, bayan ng Pangulo. Distrito ng kanyang anak, si Sandro Marcos. Pero nakita niyo kung paano nila gawin ang kanilang mga kontrata. Nako. Sayang ang bayon! Ito pa. Akala nyo yan lang. Nandito tayo ngayon sa kilometer 0490
ng Apayao, Ilocos Norte Road, no? Yan, Ilocos sa dulo, sa Apayao dulo na yan, Road. dulo. Ito ay isang project ng DPWH ng Ilocos Norte First Engineering District. Ang kontraktor nito ay Sidic Builders. Road widening ito. Ang kanyang project number is 25 Alpha 0012. Network Development Program, Road Widening, Tertiary Roads, Ilocos Norte, Apayao Road. Kilometer 0490 plus 00 to kilometer 490 plus 653. So, paabante siya doon. Kita natin, dito ay, eto na, ang makikita natin. Binultas-bultas na daan Ah. hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. So this is supposed to be 653 meters. Pero yung kahabaan nito, wala kayong makikita na kahit na anong road widening maliban sa sinirang shoulder, walang ginawang shoulder, at hanggang sa dulo, wala kang makita ng improvement. So, Ilocos Norte ito. Sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na wala daw dito ghost project. Yun. Ito. Hindi ba ito ghost project? Alam nyo, kung ako yung tatanungin tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito eh. Makikita nila ito eh. Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Siyempre, nagbulag-bulagan sila eh. Kay Marcos yun eh. Mapagalitan sila. Oh, bakit niya in-expose yung proyekto ng anak ko? Tari kayo. Syongkal kayo. Oh. Diba? Taga-Gary Vince Dizon. Oo. Oh. Diba? Ordinaryo akong Pilipino. Fina-fact check kita. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Wala man lang improvement. Ano? Ha? Sayang ang bayo. Sayang ang bayo. Alright, so yan, wala daw flood control, ghost flood control or ghost project dyan sa Ilocos Norte. Only to find out na meron pala. Kasi ito, wala eh, wala kang makakita ng road widening talaga. Pero yung project niya is road widening. Pinagbitak-bitak, pinagsisira yung semento, na supposedly tapos na ito, pero iniwan na kaparehas sa mga lugar na nakikita nyo, iniwan na nakatiwangwang yung mga binasag nilang mga semento, at yan, paano yung mapapakinabangan. Oh, eto pa, meron marami pa dito. Yan, ito pa. Habang patuloy namin binabaybay itong Ilocos Norte Apayao Road, nakita namin to. Sa inboard na naman ng Sidic Builders, project number 25 Alpha 0014, Network Development Program, Road Widening Tertiary Roads, Ilocos Norte Apayao Road, kilometer 0492 plus 334 to kilometer 492 plus 553. So, nagsimula ito noong June 16, 2025 at matatapos noong August 24, 2025 at meron itong project cost na 7,597,686.93. Grabe. DPWH Ilocos Norte, First Engineering District, Source of Fund, DAA 2025. So, tingnan natin, no? Tingnan natin. Ayun. Ito. At doon sa kabila. Ito yung 7 million. Meron doon. Sininto. Ito siya. Oh. Kita nyo? Ito. Hanggang doon, about 400 meters, more or less, 400 meters flat. Papunta roon, nakita nyo, putol-putol, hindi pa tapos, hindi ginagawa. Yan ang nangyayari pag ang taong bayan ay hindi nagbabantay sa kanyang karapatan Yun. patungkol sa mga gawaing bayan. Nako. Dito pa rin ito sa Ilocos Norte kung saan pinasabi na walang korupsyon ang First District ng Ilocos Norte. O paano? Paano? Sayang ang bayot. Sayang ang bayot! Okay, so meron pa Ayan, dito. meron pa. Oh, Ano pa yan? Ito naman. Ayan. Ah. Isusum natin. Okay. So yan, nagpunta ako ng Ilocos Norte na nakaraan lang eh. Bago mag New Year. Yan, nakita ko yan. Nasa gilid lang ng kalsada yan eh. Hindi na pwede bumaba kasi nakilala lang namin yung van eh. Hindi katulad ni Manong Jesus Duque na may sarili siya dalang sasakyan. Kaya yan, nakahinto siya dyan. Kita-kita sa kalsada yan. Maniwala kayo. Kita nyo? Oh.
Walang bakal. Oh, kita mo? Wala. Yan, nakita. Wala. Oh. Kita nyo? Andito lang sa kalsada. Oh. Kitang-kita na. Yan. Pero, hindi nakita naman. Nag-inspeksyon? Ha? Kitang-kita mula sa kalsada. Pero hindi nakita ng mga nag-inspeksyon. Bakit? Bulag. Bulag kaya. O paano? Ha? Sayang ang bayot. Sayang ang bayot. Ayan pa. Isusok natin. Okay, so, eto pa, meron pa dito. Adams. Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Adams Norte. naman, Adams naman. Ito yung isang proyekto. Walang bakal sa loob. Ano point? Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naaanggulohan yung camera, dadalhin natin dito, yung camera, dito, kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita nyo yung destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag, kay Sandro Marcos. Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo para malaman nyo. Sayang ang bayot. Ayan. Medyo umulan-ulan pa, ha? Ang tindi ng effort ni Mr. Duque, ha? Ito pa, baka meron pa dito. Baka yan. Ayan, ito, meron pa. Ng Wawaw Builder. Wow. Na nagkakahalaga na 96,499,992.55. JC Premium Construction Incorporated and Wawaw Builders. Bayad na ito, nagsimula ito ng June 30, 2024, pero walang sinasabi kung kailan makukumpleto. Ayan, ginagawa pa lang hanggang ngayon. So, umuulan man, masama man ang panahon, gusto natin ng katotohanan, gumawa kayo ng mabuti, maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin ninyo na ninakaw ang pera ng gobyerno. Sayang ang bayot. Okay, so tama po sinasabi ni Mr. Jesus Duque, no, na tayo bilang Pilipino may karapatan din tayo, no? May karapatan tayo na malaman kung saan talaga napupunta yung pera ng bayan, katulad ng ginagawa nito. So eto, nakakahiya ito, nakita ko million ang views eh. Million ang views nito ni Mr. Duque dito. So ibig sabihin, mabibigyan ng awareness ang mga Pilipino na tama pala itong sinasabi ni Chavit Singson. Kasi nga, ayan actual na pinuntahan ng isang vlogger. Oo, palakpakan natin si Jesus Duque. Yan. Ayan. Baka meron pa. Meron pa dito, ha? Ito, meron pa. Ito Ayan. pa yung isang tulay na dapat October 25 tapos na. Okay? October 2025. Dapat itong tulay na ito tapos na. Kasi mayroon po yan, may detalye po yan eh. Kung kailan isinimulan, magkano yung nagastos, sino yung engineer, lahat po ng detail, nakalagay yan dyan sa gilid yan. So, kung ito dapat ay tapos na noong 2025 October, ano nangyari? Bakit ganito lang? At sa ngayon, ito yung kanyang kalagayan. Dito Dapat sa October, barangay tapos na yan, ha? sa Last year. Pidig, Ilocos Norte. So, Na. iniisa-isa natin yung mga proyekto, no? Hindi kaya nilang i-inspect. Tayo mag-i-inspect. Yan. Tayo yung taong bayan. Tayo yung magsalita. Yan. Tayo magsaliksik. Para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng gobyerno ito. Kasali ito sa 2025 national budget. Kaya, nagtatanong tayo, Sandro Marcos, ano na? Sayang ang bayot. Ayan, mga kababayan. Ayan. Okay? So, Sandro Marcos, ano na? Yan dapat talaga ang katanungan. Kasi, ito yung sinasabi natin na mga, dapat, nasa flagship projects ito mga kababayan. Katulad na lang halimbawa ng mga railway system natin, yung papunta sa Bicol na train, di ba? Yung subway, yung tulay papunta sa Bataan, yung railway system sa Mindanao. Yan po yung mga big ticket project na hindi ipinagpatuloy. Bagkus, yung mga pondo na galing sa ibang bansa, na, ito dapat na infra funded by the foreign funded po ito, yung tinatawag na ODA, no?
Kinuha nila yung allocation doon, pinaghati-hati nila, dito nila ipinaglalagay sa mga probinsya nila. Pinagparti-partihan nila, pinaghati-hati nila, at ang ginawa nila, ginastusan nila, yung mga maliliit na proyekto. Doon po nagsimula yung korupsyon. So now, kung matatandaan po natin, mga kababayan, si Sandro Marcos po ang may pinakamalaki na nakuhang budget allocation pagdating sa infra noong mga 2025, noong mga nagdaang taon, na umupo yung tatay niya. Ganun po kasuga pa yan. Yung mga hayop na yan. Napakaliit po ng komunidad nila, napakaliit ng distrito nila, napakaliit ng probinsya, pero sila po yung pinakamalaking allocation. Sa bagay, meron naman talagang pagmamanahan kasi yan. Okay. Tingnan natin. Meron pa dito. Ayan na. Tingnan natin ha. Wait lang ha. Meron pa. Ito pala, meron pa. Ito naman. Dami, Tapos na flood control. Oh. Pero sa banda ron, merong sira. Nako. Meron na mga nag-i-inspection doon na siguro mga taga-DPWH or kung sino man yung mga yun, at tinitingnan nila yung ginawang flood control. Yan. Ito ang Padsan River ng Ilocos Norte. Dito sa barangay Tununton, Bidig, Ilocos Norte, ay makikita nyo yung mga bago na mga gawang flood control projects na sinasabing inilagay ng 1st Congressional District ni Congressman Sandro Marcos para maprotektahan ang mga residente, propiedad, hanap buhay ng mga nakatira dito. Sa kabuuan, merong itong 77.19 million na proyekto, 254.80 million na proyekto, 144.21 million na proyekto, at 565.57 na total na proyekto ng flood control projects sa lugar na ito. Pero kung ating pagmamasdan, hindi yata aabot sa 565.57 million ang mga nakatayong istruktura dito. Merong bagong istruktura na makikita, pero sa bandang dulo nito ay bumibigay na. At sa bandang unahan, makikita nyo na meron ng sheet pile pero hindi pa natatapos. Ayon sa report na ating kalap, tapos na ang mga proyektong ito at napapakinabangan na dapat ng ating mga kababayan. Ngunit sa ating pag-iimbestiga, sa ating pagsasaliksik, sa ating pag-iikot at sa ating pagdodokumento, makikita natin na ang katotohanan ay malayo pa. Dahil pag inyong pagmasdan, ito ay kulang-kulang, hindi magkakadikit, at higit sa lahat, mayroon pang portion na hindi pa natatapos. Nako. Mga kababayan, kung pababayaan natin ang ating bayan at hindi tayo mag-iingay na imbestigahan talaga ang mga totoong nagnakaw sa pera ng taong bayan, ay wala tayong mapapala. Ito ay ginagawa namin para iparating sa inyo ang katotohanan sa mga proyekto dito sa unang distrito ng Ilocos Norte. O paano? Yun. Ayan. Sayang ang bayo! Ang bayot. Okay. So, Ayan, mga kababayan. Ang kapal na mukha, no? Natatandaan nyo pa ba kung magkano yung allocation dito kay Sandro Marcos ng 2025? Ayon po sa balita, ito po ay more than 15 billion ang allocation dyan. At nakuha ni Sandro Marcos para sa proyekto infra. So sa tingin nyo, aabot kaya ng 15 or 16 billion or 15 billion, sabihin na natin, isarado na natin ang 15 billion. Aabot kaya sa 15 billion yung mga nakita nyo na mga proyektong sira-sira, proyektong hindi tapos, at may ghost project pa. So, papaano itatanggi nila yan? Yung mga narinig natin, mula kay Jesus Duque, mula kay Chavit Singson, paano nila itatanggi? Kompletos regados. Lahat ng impormasyon nakita natin, nakasulat lahat. Na dapat, itong mga proyekto doon na ito, tapos na ng 2025 pa, pero anong petsa na? Sira-sira pa rin, hindi tapos, at ang pinakamalala, may flood control, may ghost project pa. Mas malala yung ghost project. Mas malala yung ghost project, pero ang pinakabasaklap dito, malamang, sa alamang, dahil 2026 na, yung pondo nakubra na. Pusang gala. Pusang ina nyo talaga lahat.
lahat ng ebidensya andyan na. O AFP, ano na? Kawawa ang Pilipinas. Okay? So, mga kababayan, kung may komento kayo dito sa napag-usapan natin, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Ha? Hanggang dito na muna. Magbabalik po tayo ulit. And again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. God bless all Filipinos except na mga magnanakaw ng magamang ito. Pati yung mga kasabwat nila na mga magnanakaw din. See you later.